Well, kung ako po hindi nagkakamali ano, ang giyera daw po ngayon sa kasalukuyan, Iran, Israel 'no, 'yan po ngayong, naglalaban-laban 'no. Sabagay kada taon yata meron silang labanan, eh. At, yung mga kababayan natin diyan, so I'm praying na mag-ingat po lagi tayo at, tayo po ay laging, lumugar sa mga meron ba mga bombshell diyan, kung sakaling ito po ay nag-e-escalate niya yung mga ano, tumago po kayo diyan at ang patnubay ng Panginoong Hesukristo ay lagi pong sa atin, okay? I would like to make some, things na gusto kong iklaro. Kasi pag nagsasabi silang, halimbawa tulad nga niyan, may mga gulo sa Middle East, taon-taon po kasi yaan. Hindi naman po yan yung parang pag narinig mo, uy, gera. Actually, hindi po nagkaroon ng kapayapaan ng Israel, especially when they rejected Jesus Christ as their Lord God, no? At ang pinakamasaklap po nito ay hanggang ngayon nire-reject pa nila siya bilang Lord God. At sa totoong totoo lang po, na kay Jesus po ang susi ng peace ng bansang yan, Israel. So, tayo po, sabi kasi nung dating pastor namin, Israel is the clock para malaman. While totoo po yun, pero kasi yung rapture po kasi, hindi po siya binigyan ng senyales bago maganap. Imminent po kasi. Magkaiba kasi yung may mga signs sa imminent. Ang imminent, wala po siyang signs. Ito po ay special revelation for Paul. Kasi for the Gentiles po siya. Apostle to the Gentiles po si San Pablo. At ito po inireveal po sa kanya. So ang rapture po ay isang imminent. Kaya alam nyo, mangyayari po yan sa hindi natin naasahan. Halimbawa, nagkakape ka, malay mo, naliligo ka, magsipilyo ka, o kaya natutulog ka, hindi mo alam. It will happen. Inaalagaan mo yung aso mo, enjoy na enjoy ka, pinapaligo mo yung aso mo, yung tuta mo, tapos, di ba, biglang nag-rapture. Namimili ka sa grocery, nanonood ka ng sine, nasa disco ka, o nakikipagsayahan ka sa mga barkada mo, di ba, mara-rapture ka. Basta naglaga kay Christ ng pananampalataya mo, hindi mo alam. Hindi natin alam. So, hindi po natin sasabihin na, ay, senyales ito na malapit ng mag-rapture. Ay, senyales siya na darating na ang Lord. Ang tanging magagawa lang po natin ngayon ay talagang ang buhay natin dito ay hayaan natin mag-flow ang biyaya ng Panginoong Jesus sa bawat araw na i-share natin ang good news niya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat we are the ambassadors of Christ. Tayo po ay dapat alam natin yung katotohanan ng ano bang silbi natin. Sorry to say, ano bang role natin dito? Nandito po tayo para abutin ang mga hindi pa mananampalataya. Continue to share the good news. Dahil pag dumating na po talaga yung rapture at naiwan po sila at meron pong talagang mga pangyayari na talagang hindi pa naranasan ng mundo, doon po nila mararanasan yon. Marami po kasi ngayon nakikita ko mga tao na parang walang pakialam sa mga kabanalan. Walang pakialam sa mga bagay na banal like Bible. Halimbawa, nagpunta sa mga bookstore, may bibili ba ng Bible? I don't think so. Karamihan binibili kung ano-ano no? Pero ang Bible parang iniitsapwera. Kaya tayo nagbibigay ng Bible, kumilos na po tayo. At this week, pag nakuha na po namin yung pera sa amin pong negosyo, meron po kaming kasi, yung agent namin na baka meron daw, may blessing ang Lord this week. Bibili po ako ng mga maski ilang Bibles, no? Mamimigay po ako sa mga alam kong ligaw na kaluluwa, no, na wala pa kay Lord Jesus. Ganyan po, hanapin natin ang mga taong ligaw. Pagkat tayo po ang kamay ni Hesukristo. Pag sinabi natin mga taong ligaw sila, hindi naman tayo self-righteous. Ang righteousness natin galing sa Panginoong Hesukristo. Well, tayo po ay ginagamit ni Jesus for that. At isa pong malaking karangalan po yan, especially po sa akin na ilan taon na ba itong vlogs natin, no? O mahigit 2 taon na po tayo ditong nagkakasama-sama and I'm so happy na nagagamit po ako. No, hindi man ganun karami ang subscriber, hindi man ganun karami ang views. I'm not after that. Dahil ang blessing ko naman, nakikita ko naman grabe. Maaring hindi dito yung source ng blessing ko dito sa YouTube, pero may iba.
Sabi ko nga po sa work namin, sa trabaho namin, bilang mga agents, di ba? Nandoon po. So, iba-iba po ang paraan. Pero importante itong platform, ginagamit pa rin po kahit gaano po ako kabisi sa biyaya po ng Lord. Nag-share po ako ng good news. Okay? Okay. Hindi po ko yung, don't get me wrong, hindi po ako kumikita rito sa YouTube. Wala po akong kita rito. Wala pong kita. Maniwala po kayo. Ang subscriber ko hindi pa ganun kadami. Ewan ko sa inyo kung nakinig kayo, mag-subscribe kayo. Nasa inyo po yun. 'Di ba? Nasa inyo po yun. Pero ako po, iba naman po kasi may other source ako. Of course, si Lord ang source ko, pero pinapadaan ni Lord dun sa ibang paraan. Hindi po dito. Hindi katulad ng ibang mga Christian vloggers na dito kumikita. Not me. Hindi ako. Maybe in time, kung hindi pa mag-rapture, I don't know. O kahit hindi okay lang. Basta ako, gagamitin ko ang platform na ito to share the wonderful grace of the Lord Jesus Christ. Okay? So, ayun lang po. Yung nangyayari po ngayon sa Middle East, yan po ay, tawag dito kasi, yan po ay, hindi po sign yan. Okay? Maraming magsabing sign. Okay, kung sign po yan, nakailang signs na ba yan? Taon-taon meron yan eh. Sige nga, magbilang ka nga. Meron eh. Taon-taon meron yan na giyera sa kanila. Hindi po yan ang basihan natin. Mas tinututukan ko po yung kay Peter the Roman sa yung nangyari ngayon sa Catholic Church na yung Malachi prophecy. Mas may sense po siya. Sa totoo lang po, mas inaaral ko siya ngayon. Dahil mukhang may gagawin itong malaki sa, sa mga end times. Just need to, tahimik sila ngayon, tahimik eh. So, biglang bulusok yan pag natin. Okay? God bless.